Asan na ba tayo? Ayun, so anyway, ayan na nga. So, ang tawag dito, meron pa ba kayong gustong idagdag na mga tambulina? Yung wala na sa Tambelina, yung surprise ako. Roddy Babaran, umakyat ka, may link. Akyat. Oh. Sinong out of context? Ang pinagsabi mo dyan? Ikaw na nakikisali kami pa out of context. Mabilis akyat. Nang matanong ka rin namin kung anong basihan mo at bakit napaka-importante na kailangan ma-declare ni Senator Amy na root of all evil. And who are we to declare? Do we have personal knowledge? Did we claim? Does Joey claim to have personal knowledge in all of this? Alam niyo ba sa pag dineclare ni Mami Joey, anong meron? Anong premyo? Anong premyo pag dineclare? Anong premyo? Tama. Anong premyo? Oo. Actually, kasi itong mga ganito, hindi sila nag-iisip ng implication eh. If they're going to declare that, ay hindi, si Amy ang may kasalanan ng lahat, kinemi, ganyan, na parang siya talaga ang inemi, ganyan. If you are so sure about that, then why PRRD and Inday Sara are not saying anything at this moment? Okay? There are speculation saying na, hindi talagang tuso yan si Amy, ganito yan, eme, talagang yan ang nagplano, yan ang nag-ano. And I am not discounting that. In fact, if you believe that, I'm not gonna go against it. Kasi it's really plausible. Maaaring she's too ambitious, she's too ganyan. At siya yung nagplano ng lahat, ganyan. However, the other side of it is that PRRD and Inday partnered with Amy. If you're going to say na parang ganito siya ka-evil, ganito siya at napumartner doon si PRRD at saka si Inday, then you have to be angry at Inday and PRRD as well. Package yun! Pero why do you have all the burden, all the sin of the world be carried by just one person? And when in fact, collaborator doon si PRRD at saka si Inday. Sige nga. Nabudol na logical. Yung mga double agent niyo, can you please declare kineme, ganyan. I'm so sorry. It's not logical. It's not logical. Ayun. Ate Cathy, may sinasabi ka? Hindi, sabi ko nabudol nga din sila itself so double agent din sila. Ganon. Correct, yun nga eh. Ito kasi hindi naiintindihan nila kasi siguro we are so credible to them in what we are opining and what we are saying na they think na yung pinagsasabi natin dito means to say na we have access to very sensitive and very private information, Joey. Between the Dutertes and the Marcoses, especially Amy. We don't. So and number two, who are we na may access sa ganung klaseng information? Number two. Number three, we were never doon sa start nitong unit team na to. Sila lang yan eh. Nandito na tayo ngayon dahil tinitingnan natin, we are opining based on what transpired over the last 2.5 years. I have a valid argument, sabi ni Roddy. Wala kang valid argument. Kaka-explain lang kung bakit stupid yung argument mo. Ano ba yan? Diba? Sorry, Kuyang, sorry. No. Ito kasi mga ganitong klase is, we don't need to, to validate them with our responses or our comments. Tsaka emotion na yan. Yung meron kasi mga taong purist na tinatawag ko, yung parang kung ano na yung nasa utak nila, yan na yung paninindigan. Purist or hindi makasabay sa usapan. Ayaw sumabay. Ayaw sumabay. Roddy Babaran, Roddy, yung valid argument mo, kutub mo lang yan. Oo. So, kutubin mo na lang yung sarili mo. Yung sarili mo na lang yung kutub mo. Oo. Ayun, sabi ni Marvelous, nabudol nga, tingnan nyo, hindi kayo nakikinig sa akin. Ang palagay ko kay Senator Amy ay kung ano ang palagay ni Inday at ni PRRD kay Senator Amy. Yun yung lagi kong sinasagot dyan, Marvelous Victorious. Ang palagay ko kay Senator Amy ay kung ano ang palagay ni PRRD at ni Inday kay Senator Amy. Hintayin nyo na lang sa eleksyon. Doon na lang kayo, wag na kayo mag-comment ngayon. Ito yung problema dyan. Teka lang meron akong question. Bakit yung sinasabi niya hindi ko masagot? Lagi ko namang sinasagot yan. Sino ang nagsasabi sa inyo na hindi ko masagot yan? Lagi ko sinasagot yan. Diba? Pero ito problema, Joey, nila. Itong mga nag-akusa ng double agents. What if? Kasi if you look at it, siyam pa lang ang in-endorso ni PRRD for the senators. 6 ng PDP,
Pastor Kibuloy, Rodante Marcoleta, at Attorney Vic Rodriguez. Meron pang 3 natitirang slots bakante. What if i-endorso ni Pangulong Duterte si Amy Marcos? Double agent si PRRD. So double agent na ngayon si PRRD. Mm-mm. So ano ngayon? Ano ngayon gagawin nila? Correct. Itong mga yun na nga, I was very honored kay Fiscal Darwin nung nag-comment siya sa post ko. Sabi niya more gatekeeping daw na it's as if we don't need all the support that you can get. At a few hours nga later nag-post si Attorney Darwin noon. Ang sabi niya head scratching moment daw niya ngayon. Kasi daw bakit ka daw mas galit sa kakampi kaysa sa doon sa kalaban? True. Ang kaaway natin si Martin Romualdez ng bonggang-bongga. Alam niyo siguro ito hindi nila napanood yung press con niya. Anong sabi ni Inday sa press con niya doon sa Zoom nung nandoon ako? About sa EDSA na yan. Ang sabi ni VP Sara, ni VP Inday, kasi hiningan siya ng mensahe doon sa mga tao na nasa EDSA. Anong sabi ni Inday no? You can check this. Nasa naka-record yan. Ang tunay na laban wala sa EDSA, nasa loob ng Malacanang. Correct. Yun ang sabi ni Inday. Wala, double agent si Inday. Di double agent si Inday. Correct. Kasi ayaw niya sa EDSA. Ayun. Ako may ganun pa din ako, no? Wala pa ako nakikitang ginawa si Amy na talaga nakakataas ng kilay ko. Maliban sa, syempre, pinagtatanggol pa rin niya yung kapatid niya. Kapatid niya yun expected. Pero hindi ko siya iboboto kasi nadala na talaga ako kay BBM. Ako hindi ko siya iboboto not unless itataas siya ni PRRD. Pero pag tinaas siya ni PRRD, sabi ko nga kahit si Mickey Mouse, kahit si Hello Kitty o si Kero Kero, iboboto ko basta itaas ni PRRD yung kamay eh. Pero Miss Laika, Joey, ilang beses na rin tayo nag-live nito at sa Duterte vote. At nag-usap nga tayo at nagpalitan tayo ng opinion, di ba? At sinabi ko na nga rin, kahit sa tataas pa siya ni PRRD si Amy, talagang hindi ako buboto kasi I've never voted for Marcos ever since, no? Kasi sabi ko, pasensya ka na tayo, kahit itaas mo pa yan si Amy, talagang hindi ko yan iboboto. Marami kayong ganyan, marami kayong ganyan, kuya. Marami kayong marami kayong ganyan. Ako kasi Dutertista vote talaga ako strategic voting ko eh. Well, wala naman tayong persahan dito because ako, I really agree with what you said, no? Hindi ako nakaakyat sa live mo na yun. But I remember watching it na narinig kita na ang sinabi mo doon, wala tayong magagawa. If PRRD still finds value within Amy, pagka inendorso niya si Amy, wala tayong magagawa. Because after all, this is our politics in this country. Ganyan talaga yung politika. Sometimes you have to be in partnership with people na hindi mo kaalyado, with people with differing opinions, no? Kaya talagang kasi kung titingnan mo kaya successful si PRRD, he's one of the most brilliant political tacticians. Magaling talaga yung maglaro. Inday is uncompromising. So, yan sila magkaiba, no? Even in the approach towards the communist insurgents, no? Si PRRD is very accommodating yan, no? Inday talaga uncompromising yan when it comes to the communist na usapin. So ako sabi ko na nga, no, from now until 2028, this is just a survival mode, di ba, Joey? Sabi ko na it's a matter of survival. What is important is we have the numbers in the Senate in 2025 to counterbalance the influence of Martin Romualdez in the House of Representatives, no? Yun ang importante muna, no, in 2025. Unless there's some extra constitutional events, no, na matanggal nga itong si BBM kasi ang argument nila is tirahin si Abalos, tirahin si Amy. Alam mo, pagka nawala si BBM sa pwesto, lahat yan, pag nasa pwesto na si Inday Sara, talagang luluhod at gagapang yan at hahawak sa ng palda ni BP Inday. It's not easy. Sabi ni Markman, nagigets ko yung mga kahit itaas si PRRD, hindi iboboto kasi talaga ako ayoko siyang iboto na. Kasi parang kahit wala pang nagagawang kakaiba si Amy for me para tumaas kilay ko, pero just the same, hindi ko siya iboboto. Kasi nga, ayoko na ng Aquino, ayoko na ng Marcos. Pero kung itataas si PR, so nagigets ko yung mga ayaw talaga. Pero kung itataas si PRRD, kaya ako naman iboboto kasi parang hindi tayo nakinig sa matanda noon. Baka this time, makinig naman tayo uli sa kanya. Saka gusto ko protect talaga yung Dutertista vote, yung solid na Dutertista
vote. Sabi ni Ang take ko dyan is, I know for a fact that PRRD, ang gusto niya sa isang politician is may prinsipyo at paninindigan and loyalty. So, pag nakita niyong wala yun, and nakita niya yung what's happening right now, automatic yan. That's what is it. Because he keep on saying it. Ayun. Sabi ni Marksman, wait lang po, paano yung mga senators under kay BBM? Di ba nandun si Ping at Aimee? Kung itaas ni PRRD yung kamay ni Aimee, paano yon? Sabi niya ganun. Well, pag tinaas kasi ni PRRD yung kamay ng mga yun, ibig sabihin, may nakikitang value si PRRD dun sa mga yun na makakatulong sa agenda niya. So, for me, yun lang yun eh. Yun yung reckoning point nun eh. Kung itanaas ni PRRD yung kamay, ibig sabihin, may nakitang value si PRRD dyan para dun sa mga agenda advocacies ni PRRD. So, that could be the reason. Sabi rin ni King R, ang chika Joey, may ayuda ka daw kay Aimee na wag mo siya tirahin or content mo sa live mo. Kaso nga lang, tinitira ko na nga. Are you saying, inaayudahan niya ako kahit tinitira ko siya? Kahit kinikriticize ko yung mga sinasabi niya? Ganun ba, King R? Sa kami, in fairness naman na, kung nanonood sila ng live mo, even before pa yung mga issue na to, may mga live tayo na kini-question din natin si Aimee, di ba? Tama. Ilang beses tayo, di ba? Tayo kasi. Yung 5 oras, 6 na oras na live natin, 4 na oras. Grabe tayo mag-call chat kay Aimee. Hindi na lang natin ma-rewind yun. Kasi ang problema kasi hindi naman kayo nanonood ng live namin. So mag-subscribe na kayo sa live ko, sa YouTube ko. Sa YouTube ko yung hindi. Oo, sa YouTube ko. Para alam nyo. Oo, para malaman nyo talaga. Mai-follow nyo kami bawat post namin. Ayun. Pero sabi going back to kanina. Wait lang, Miss Yang. Kanina kasi sinabi niya, no? If you remember, in 2022, ang slate ng unit team doon was only 12. Pero outside of the unit team, merong inendorso si Inday na about 4 or 5 ata. No? So kung titingnan mo, if you go back to the 2022 senatorial elections, no? Ang 12 na unit team slate for the Senate ay may dinagdag si Inday on her own capacity. Being Inday Sara, na inendorso niya. And part of that endorsement outside of the unit team was JB Ejercito ata. Yeah. Di ba, Miss Cathy? Hindi na. Si JB, the good one? Yes, the good one. Ano in-endorse ni Ni Sara. Yeah. Hindi ng tatay ha. Sorry, Hindi. this time medyo ano rin ako kay Sara. Pag nag-endorse si Sara, parang, Sara, medyo kinakabahan ako sa iyo, nadala na ako kay BBM. Pero sinabi na yan, I don't know if will stick to her guns. Sinabi niya, yung tinanong siya na any more partnership with the Marcoses, sabi niya, never again. Sabi na siya dyan eh. Oo. Ayaw niya. So, tingnan natin. Ayun. Bakit nagpasalamat pa si VP kay Aimee nung nagbantay siya sa veterans kay Attorney Zuleika? Ayun, baka double agent kasi si VP Sara. Sino nagbantay? Hindi naman nagbantay si Aimee eh. Nagpapalamat pa dahil dun sa DILG Kinembular yata na ni-request ni Senator Aimee in her behalf. Yun yung pinagpasalamat. Yun yung pinagpasalamat dun. But anyway, nagpasalamat. Siguro dahil double agent si VP. Double agent si VP. Double agent kasi siguro siya. Ayun. Alam mo, if you're in the moment of like, ganito kasi yan, ako ha, ito yung analyze ko dyan. The reason why nagpasalamat siya, in a way, kasi nandun siya sa moment na she's really protecting all these people because masama yung feeling niya na because of her, may mga taong dinadamay yung mga tao kasi hindi siya kayang i-attack directly kasi marunong siyang lumaban. But all these people are weaker and it's under her wing. So dun ina-attack. So whoever will give a hand na magiging mabait sa kanya on that moment, ma-appreciate niya. But it doesn't mean na magtitiwala siya. Siyempre, you need to acknowledge also, you need to be grateful on that moment pag may mga tao rin naman na may ginawang okay sa in a way. Tama. Agree. Tama. Ayun. Hindi ako naniniwala nung sasabihin na, hindi obvious na kasi kaya hindi na kailangan mag-declare ni PRRD at saka ni Inday, ganyan-ganyan. Hindi ako naniniwala doon eh. Kasi, ang tawag dito, kung sila nga, hindi sila nagsasalita ng tapos. Bakit ka magsasalita ng tapos? Diba? Bakit ka magsasalita ng tapos? So, tapos pag nagsalita ka ng tapos ngayon, iba naman yung ng mga Duterte, kakainin mo na naman yung sinuka mo. Oo. Kasi, kaya, diba? Huwag sila papangunahan. Yun. Wag pangunahan. Huwag kayo mag-assume. Wag kayo mag-assume. And probably, I'm pretty sure, kunwari, kung large sentiment naman ng mga tao ayaw kay Senator Aimee or ganyan, I'm pretty sure kasama yan sa kinukonsider ni PRRD eh.
Kasama yun kasi syempre hindi naman yan yung parang one-dimensional lang na, ay hindi, titingnan ko lang yung political value ni ni Senator Amy, ganyan-ganyan. Titingnan ko lang yung political value nito ni Amy Marcos, tapos mag-decide ako based on that. I'm pretty sure si PRRD, pag nag-decide siya, ano yung general sentiments ng mga tao, vis-a-vis, ano yung political value ni Senator Amy sa kanyang mga agenda, 'di ba? Sa kanyang politics. So, ako, I'll makikinig na lang ko doon sa matanda pagdating dyan kay Senator Amy. Sila yung mas nakakaalam ng mag-balance ng opinion ng mga tao at saka at the same time kung ano man yung magiging gamit ni Senator Amy sa kanila moving forward. At saka hindi nga natin, alam natin, hindi nag-uusap eh. Paano naman natin maano, di ba? Hirap pangunahan. Ayun lang. Siya, pasok na tayo sa last part ng ating kinembot ngayong araw na ito. Ano yun? Yung last natin na topic today is yung breath of fresh air na politician. Ako yeah. na. Sige, Kuya Ibi, go. Richard Gomez. Oo. War on drugs. Pinoljak si Erwin Tulfo. Yeah. Kaya Goma, pero alam mo, ang rason kasi dyan, yung pinatakbo against Goma ngayon, suportado ni Martin. Titira sila si Goma, no? Titira sila si Goma. Tao ni Martin kasi at entrenched politician na rin yun, mga Biloso sa Leyte. So, malay nyo, mawala na sila. Rodante Marcoleta daw. Actually, I would say yes in a sense kasi nung una parang ano ba to si Mukhang Marcoleta? Bakit pinupush niya yung PI? Bakit sinajustify niya yung sinasabi nila Martin? Yung may mga ganun-ganun pa. And then, I think earlier this year also, he was on the issue of COMELEC against Chairman Garcia. Yeah. Na merong mga underlying issues na, naku, bakit, ano kayong ginagawa? Ano kaya yung game dito ni Kong Marcoleta? Kasi baka ma'am, is he being used as an instrument para makabalik ang Smartmatic dahil doon sa pang-aaway niya kay Kong Garcia, kay Chair Garcia sa contract ng Miro? Yan. Yung mga ganito, parang ano kayong nangyayari? Ano kayang nito? Ano kayang nag-live pa nga tayo dyan, Joey, with Attorney Glenn Chong doon sa Davao tayo eh. We were oo. At it was actually Glenn Chong na sinabi niya, no? Sinabi no doon. So ngayon talagang sabi ko, tangina, tama talaga si Attorney Glenn, no? Nung sinabi niya. Kasi after nung live natin doon at saka after i-articulate ni Attorney Glenn Chong yung analysis niya doon sa mga nangyayari. Nag-iba yung binitawan ni Kong Marcoleta yung not because Chair Garcia is clean. Not because Chair Garcia is clean. It's because of possible implication nga na, it might bring a pathway, it might clear the pathway for the Smartmatic comeback. An unintended consequence. Unintended consequence. Ayun. So, yun. Yung part na yun, parang, shit, kakampi pa ba natin si Kong Marcoleta? Ganyan. Kakampi pa ba natin siya? At nung dumating na nga, yung moment na inaasahan mo magsalita si Kong Marcoleta, nagsalita siya ng bonggang-bongga. Ito yung time nung yung budget deliberation ng Office of the Vice President. Ayan. So talagang he came through and talagang namang nakakabilib na kasi that's how he is known for, reasonable, principled. Doon talaga siya lalagay doon sa and so nung ginawa yun ni Attorney Marcoleta, ni Kong Marcoleta, parang, oh my God, Kong Marcoleta is back! Ganyan. Parang I love you, Kong. Oo, ganon. Tapos sinundan pa yun, no? Nung na-sold out na talaga ako sa kanya, doon sa Blue Ribbon Committee, na doon mismo tinanggalan siya ng kanyang vice chairmanship at saka membership sa lahat ng committee. Talagang doon na yun. And I think he knows that Alam niya na risky yung gagawin niya Alam niya na risky yung gagawin niya. Kasi, of course, Kong Marcoleta, just like everyone else, is also a politician. And I think the reason why parang medyo hot and cold siya nung mga first 1.5 year niya sa Congress is because, siguro, ganun talaga sa Congress titimplahin mo talaga yung na hindi mo aawayin lahat, hindi mo in order to push your own agenda as well. So, it's like carrot and sticks na game. You really have to do a lot of wheeling and dealing in order to push your own
agenda, your legislative agenda or whatever it is that you're lobbying for sa Congress. Kasi it's a game of numbers eh. So inevitable naman talaga na maglalaro ka dyan. Inevitable talaga yun. That's the system eh. Yun yung yun yung nature ng House of Representative natin eh. But I am so glad na when it comes when the time comes na kailangan niyang manindigan, nanindigan siya talaga. At kapalit nun, ang removal ng kanyang membership sa lahat ng committee. Ayan. Remember that he's also part of INC and very principled ng INC. Parang hindi siya pwedeng gumalaw ng mga bagay-bagay na hindi sang-ayon. Second to that, hindi rin natin matatanggal yung almost 20 years na rin siya sa Congress. Alam na rin niya yung galawan dyan. And third is, yun nga, he goes by his principle na try niya i-save yung mga kasamahan niya, di ba, that time, yung may hearing na, are we going to, di ba? Yung parang tinuturuan niya, parang ine-educate niya na hindi nangyari to. Ba't nangyayari to now? You know, ayaw niya kasi mapaya. Kasi part pa rin siya ng Congress in a way, but they don't see it that way. You know? Sabi ni BCBs, Mayor Baste, I have to agree nung nagsalita siya dun sa first na maisog. Nung nagsalita si Mayor Baste dun sa first na maisog, parang, ay shit, finally. Tapos siya kasi yung pinaka-vocal na critic ng BBM administration sa lahat ng Duterte. Yes. Nakakatawa si Baste, parang pinangatawanan niya na, no? Before noon, parang, parang half-hearted pa siya. Pero ngayon, parang game na siya. At Miha, hindi sa pag-aano sa magkakapatid, ang pinakamalakas ang charisma si Baste. So, tama. I would have to agree doon sa sinabi na si Baste. Pero idagdag ko na lang kasi in relation to the double agent din it was Baste sa maisog doon sa Pampanga who called out Senator Bongo na hindi siya nagsalita tungkol sa what's happening in Davao sa KOJC. For a Baste Duterte to call out Senator Bongo. Diba? So, at in relation to that, si Bongo at si Robin Padilla na mga PDP and even Tolentino na PDP pa noon at hindi pa siya nag-resign, are even more quiet on certain issues than Amy Marcos. Diba? Diba? True. Kasi hindi nagsalita eh. Kumpara kay Amy, in fairness to Amy, nagsalita siya against the People's Initiative. Siya yung nag-expose siya yung nag-ano ng foreign policy. In-expose niya yung 5 targets ng China. Di ba? Pero sina Robin at sina Bongo, wala namang nilabas na very, even ba to for the time. They were not very vocal for a very long time eh. For a very long time. May mga nag-comment about kay Wilbert Lee. Itong may malaking tarpaulin to sa Makati Mandaluyong Bridge like pauwi ako. Kahit kahit hindi pa election, ang laki ng mga tarp niya, ha. Billboard. Parang sabi ko kakapal na mukha ng mga to, politiko na to. Pero nung nakita ko siya ng agaw ng mic, parang nakaaway yung quadcom ba yun? Parang sabi ko, parang okay kaya to. Although yung tinitingnan ko yung page niya minsan kasi parang nag-follow ako sa kanya eto FB lang naman parang siguro out of paggalang na parang happy birthday, ganyan, o kaya rest in peace, nakikirami ako sa inyo, adjong, ganyan, yung mga quadcom. Although, yung mga stand niya medyo sanungat sa quadcom, pero, I don't know, parang normal na politiko to Tapos Bicolano ako pero medyo allergic ako sa mga politikong Bicolano. Tulianes. Pareha din pala tayo, Miss Laika, allergic din ako sa mga politikong Cebuano, lalo na yung mga taga-Liloan, Cebu. Lalo na yung ka-distrito mo, ano mo. Pati si Joey. Ayan. So, sana okay itong si Wilbert Lee. Sana titignan ko pa din kung okay siya, just in case lang baka. Pero okay kasi naman. parang one shining moment lang yun Parang hindi mo yung track record ni Wilbert Lee Ayun. Sana okay. Ito maganda. Bernadette Herrera. Ayan. Dinocha si Stella. Stella Kimbo. Alam mo, nakalimutan nating pangalanan ng bonggang-bongga si Stella dun sa Tambelina of 2024. Ay, hindi, pinangalanan ko pala siya, sorry. Second ko pala siya, sorry. Pangalanan sila. Nakulangan lang ako sa Boljak, ayan. But anyway, ayan, Kong Herrera dun sa budget, yung sa panggigisa niya kay Stella Kimbo, ayun. Rick Cardema ulit dito. Yung asawa ba ni Cardema? Asawa niya yun, no? Ni Ronald Cardema.
Ayun ang gigil sa kanya. Sa Quadcom talagang, siya pala nagsalita, nang gigil yung mga... Actually, yung comment ko, natuwa ako sa kanya kasi di ba ni-live ko yun, yung tungkol sa mga drug addict. Most of the mga nabanggit niya doon, sinabi ko eh. Sinabi ko talaga yung nag-live ako ng mahaba habang nagda-drive ako. So, alam mo yun, parang sabi ko, thank you, at least may nagsabi sa Congress. Di ba? You're supporting the convicted criminal, you're supporting the drug addicts, you're giving a platform to all those criminals and drug addicts. Pag ini-invite dito yung mga biktima ng addict. Di ba? Ang nakakaaliw kay Kong Drixie Cardema, kasi hindi naman talaga siya ang mauupo dapat diyan eh. Hindi naman talaga siya dapat yung nasa Duterte Youth Party List. Kaso nga lang kasi, hindi na po pwede si Ronald Cardema because of the age limitation. So, siya yung napunta dyan. Okay, so siya na yung nakaupo, siya yung nag-take ng seat, ganyan-ganyan. And makita mo talaga sa nature niya, hindi siya yung parang makuda na tao. Mukhang yung shy lady talaga siya na hindi siya yung girl next door. Girl next door. Oo. Actually, makikita mo, even yung nagsasalita siya, may konting kaba. Oo. Pero nilalabas yung loob niya. Alam mo yun? Yun. Correct. Nung nagsasalita siya, makita mo talaga na nilakasan lang talaga niya yung loob niya. Correct. And for me, that is really a breath of fresh air. Yung, alam mo na, yung, kita mo siya na parang medyo parang kinakabahan-kabahan pa yung boses niya, ganyan. But she did it anyway. Diba? And I think yun yung tapang, diba? Andun yung talagang tapang na, kita mo na, hindi naman talaga siya, hindi, she's not supposed to be there eh. Yung, ganun kasi yung dating nung political career ni Drixie Cardema, she's not really supposed to be there kasi, di ba, si Ronald Cardema naman talaga yan eh, kaso nagbardagulan sila ng wagas ni Rowena Gonzo. Na-DQ siya, tinanggal siya, pagkatapos ang pinalit yung asawa niya. Ganyan. And so, yun na nga yung sitwasyon nila, and then eventually, si Drixie yung humawak ng posisyon sa Congress, na-appoint si Ronald Cardema sa National Youth Commission, but pwede na lang naman nang patayin ni Drixie Cardema yung oras niya bilang congresswoman ng party list eh. Pwede naman niya nang patayin yung oras hanggang dulo tapos hindi makikialam sa kahit ano, ganyan. But when it was her time to speak, when her voice was needed badly, when we are in dire need of someone to speak in the Quadcom in behalf of us, of all the Duterte supporter, she found her voice. So, Attorney Drixie, kahit kinakabahan ka pa, proud pa rin ako sa'yo. Proud na proud ako sa'yo dong moment mo na yun. True. Ako din, before I forget, no, earlier in the year, may isang senador na talagang binoljak ng todo. Itong si Zaldico. Doon sa privilege speech niya. Si Senator Joel Villanueva. Yeah, tama. Oo, grabe yung boljak niya kay Zaldico, no? Tapos sinundan pa niya, yung nakapaan na lang siya doon sa flood control projects na 1.2 billion per day ba yun? Sabi niya, doon sa isang reel. So yun. Si Joel. Ako parang like yung mga senator na kasamahan ni Attorney Joel Villanueva na tatakbo ngayon na nandun sa side ngayon ni BBM. Hindi nyo ba siya narinig? Parang kaya wag kasi hindi nyo ba narinig yung nilabas ng inyong kasamahan? Na kung paano ang rampant na pagnanakaw or kalokohan dyan sa loob. Di ba? Parang bingi kayo. So, hindi kayo dapat makaupo dyan ulit sa pwesto ninyo. Ako, Missy, sino ba to yung, nung yung COVID? Pimentel, si Coco. Medyo napapatawad ko sa mga pinagagawa niya noon. At least, pa rin siya eh. Kung ano yung stand niya before noon, nung time ni Duterte, kung ano yung mga niya, ganun pa rin ngayon. Kini-question pa rin niya yung budget, yung lahat-lahat. So, parang consistent. Oo. Pero nakukulangan ako sa niya, sa totoo lang. Parang hindi ko mabili yung... Ako din. Pero breath of fresh air siya para sa akin, doon sa hearing sa Senado, kung nandun si PRRD. He was to carry himself and the whole Senate, no? Talagang he did pretty good, no? In managing the egos doon sa Senate inquiry na yun, na nandun yung matanda. Daniel Long, Governor Mamba raw for him. Yeah, kasi talagang nanindigan to si Governor Mamba para sa Cagayan, 'di ba? Para sa Cagayan. So yeah, I have to agree to Daniel. Ano na rin natin, sama na rin natin si Governor Mandanas when he married at 80 a 32-year-old lawyer. Miss Cathy, di ba? Oo. Ayun. Sabi ni Trililinkers,
Marami nagko-comment dito si Colonel Grijaldo kasi hindi naman politician si Colonel Grijaldo. Hindi naman politician yan. Hindi siya Hindi naman politician. politician. Yung first na answer ni Kuyang, si Richard Gomez, actually siya rin talaga yung ano ko siya rin talaga yung breath of fresh air ko. Kasi, well, there were so many realization kay Richard Gomez nitong 2024. Nagsalita siya in defense of the war on drugs ni PRRD. And after that, nakaranas siya sa katerbang mga kaso, binuhay-buhay yung mga kaso niya in the past, ganyan-ganyan. Pagkatapos, binanatan niya yung Tulfo, itong si Erwin Tulfo. As in talagang home run talaga si doon. Home run talaga si Goma doon, ganyan. And he was able to at least he was able to establish na yun kasi importante sa mga politiko, dapat meron kang advocacy. Hindi ka lang yung parang power grab ng power grab. Dapat meron ka talagang inilalaban. Sa iyong political career, dapat meron ka talagang nilalaban, ganyan. And for Goma, it is against drugs. Kasi sabi ko nga dun sa meron akong content nito yung kay Richard Gomez na dun sa ginawa niya na naaliw ako dito kay Richard Gomez kasi to be fair, consistent siya dun sa kanyang anti-drug na stand. Remember, nung nauuso pa lang yung party list, ang party list dati ni Goma is mamamayang ayaw sa droga, na-disqualify yun. Na-disqualify yun because it is a government program na nag-register as party list. So na-disqualify yung party list na yun. Nevertheless, you can trace the anti-drug stance of Richard Gomez dun sa early part ng kanyang political career. Pagkatapos, ayun nga, tas later on, itong war on drugs, sinuportahan niya si PRRD ng bonggang-bongga, and nung time na kina-question yung war on drugs, he stood up. Diba? Nag-benefit talaga. Yung bayan ko, nag-benefit talaga dyan, ganyan. And even Lucy Torres also issued statements na in agreement with sumablay daw si Goma doon sa carousel. Oo, sablay siya doon. Sablay talaga si Goma. Of course. Hindi naman talaga perfecto lahat ng politiko but there are issues na we can agree on. Basta para sa bayan. Diba? Para sa mamamayang Pilipino at para sa bayan na nasa tama. Right. Hindi yung kunwari para sa bayan pero more on sila yung beneficial, magbe-benefit. Ginagamit lang yung word na yun na para sa bayan. Manawagan lang ako sa mga nakikinig rito, kasama na yung mga nagsasabing double agent si Mami Joey, saka kayo Kuya Ibi. Please lang, kung sino man yung itataas ng kamay ni BBM or yung endorse ni BBM, please lang, huwag natin iboto. Iba na lang. Basta wag sila. Pwede rin, Mother Laika, pwede rin bang hindi porket artista na, like kahit yung luma, na Lito Lapid, ano ba ginawa? Sabi ko nga kay Joey noon, senator pa po yan. Nagulat niya ako. Nag-senate pa pala siya no? Nagulat niya ako, putang ina, senator pa pala. Diba? Ayun. Tahimik pa kay Mark, si Lito Lapid. Tama siya. Yung mga survey niya, halatang-halata naman. Ayun. Saka bihira na lang talaga ang tumataliwas sa admin ngayon. Kaya may guts talaga si Richard doon. To be fair. Ayun. Yung less popular na mga politician na yung nanindigan. Yung start pa lang ng issue, kaso hindi na to 2023 pa lang to. Si Congressman Ungab. Ayun. Very principled talaga yung tao na yun. Very principled talaga. Mabait yun. Even Pantaleon Alvarez. Sino? Sino? Si Pantaleon. Nawala si si Joey. Yung host ang nawala. Ano ba to, Joey? Baka natanggal yung sarili niya. Ayan, ang pagbabalik ni Madam. Pindot mo. Okay, nawala. Ba't ako nawala? Napindot mo. Sabi ni Radar Lace, ba't wala si Sas? Hindi ko rin alam, pero magkausap kami before hindi naman, siguro mga 1 hour before ako mag-live. Ayun. Ang dami niyang hiningin ng libro. Baka busy. So, baka busy, baka nagbabasa. Busy ba yun? Ayun. Ginamit lang ni Lito Lapid ang teleserye para makahatak ng boto. Yan nga, ginagamit yun nga ni Abalos yun yung Black Knight. Kasi siguro yung pinaka kung kunwari mamili ka ng 3 dun sa mga politiko na breath of fresh air, sino-sino yon? Ako? Sa lahat ng nabanggit sa lahat ng nabanggit. For me, number one is Goma. Kasi national stage
siya eh. Oo. Pangalawa, well, Marcoleta and Goma, maybe, one or two, or any one of them na nasa number sa 1 of 2, sa 1 and 2. At pangatlo doon is Bernadette Herrera D. I'm not considering Baste kasi local si Baste, no? At he's the Duterte, so may emotional ano yan. So given na yun, na talaga yun ang reaction niya, no? Pero itong tatlo, no, na walang connection sa mga Duterte, hindi kadugo, no? You have Goma, which was incidentally prior to that was very sympathetic to the West Philippine Sea narrative. At kung may nagsirit pa doon sa Pampanga, sinabi pa nga niya na in-invade na daw tayo ng mga Inchik. So it was really a breath of fresh air hearing Goma nung hearing about the war on drugs, saka yung binodya todo itong si Erwin Tulfo, and then Marcoleta as well, and then Bernadette Herrera D na was all academic in attacking the ano yun eh, Stella Kimbo, yung budget na pinapresent ni Stella Kimbo. Yung program ba yun or unutilized pala or ano ba yun? Parang basta ganun, parang ang ganda talaga and she delivered it in such a way na yung bang parang kinakausap niya yung younger sister niya, pinapagalitan ano. This is how you do it, little sister. How you do it, lady. Oo. So breath of fresh air talaga, pati yung mukha niya, yung demeanor niya. Correct. So, ayun. Ikaw Mami Laika. Same kay Kuya EB. Richard Gomez, Bernadette Herrera, saka yung, I don't know kung tatakbo yung asawa ni yung wife ni Cardema. Si Drixie, oo. Si Drixie is kapatid ni ano yun ni kapatid. Asawa, ano ba? Asawa. Alam ko rin asawa. Asawa niya yun. Asawa si Drixie. Akala ko kapatid eh. Oo. Si Marcoleta kasi given na si Marcoleta para na siya. Ito yung mga bagong biglang sana matulungan natin just in case tatakbo sila. Oo. And sana lalo pang lumakas ang loob. Huwag pang hinaan. Pero late merong late dito si Eric Sylvester. Kakadiri yun. Kadiri to si no? Diyos niya. Ayun. Sabi ni Coffee Break, ayan si Goma lang daw sa kanya. Dito kanina asa na ba yung comment ni Guerrero, ni Ferdinand Guerrero? Ano ba yung kay Ferdinand? Marcoleta, Richard Gomez, Rep Cardema, Rep Bernadette Herrera, si Ia Motion Cardema, Herrera, Gomez, Senator Villanueva. Ayun. Ikaw Ate Cathy, ano sa'yo? Ako ganun din. Kung sino yung mag-speak up, yung una, si Villanueva. Kasi siya yung napansin. Siya yung unang-una talagang bumanat, di ba? Kasi March yun March. Oo. Tapos then, ang yung sumunod sa akin, si Marcoleta, kasi kung sinino yung talaga, kasi gusto ko nga, alam ba ito siya nagustuhan? Kasi I don't know him naman talaga before, right? Kasi balanse siyang tao. Ayaw niya ng gulo, kung pwede. Gusto niya kung pwede ngang mag-ayos, di ba? Pero nung nakita niya na may mali, talagang yun nga, parang sinabi mo, time na kailangan, yung parang we needed somebody na talagang magsalita and stood up for what is right. Nanindigan siya, di ba? So yan yun. Tapos si Richard Gomez. Hindi. Bago si Richard, yung girl, si Bernadette, yung the girl, yung Herrera D. Then, who's this? Yung Willie something, yung nag-agaw ng mic. Yung mga story na gano'n, yung naninindigan. Then, of course, Richard Gomez. Si Richard talaga gustong-gusto ko siya. Kasi alam mo, before pa ayaw talaga niya ng drugs. Kasi di ba very sports yan siya, nung artista pa siya. Yun. So, yun. Ayun. Sorry, Ate Cathy. Yun yung sa akin. Ayan. Sa akin, ang kukonti lang talaga, no? Totoo. Actually, ang konti lang. Walang iya. Yung tambalina, parang hindi tayo matapos-tapos. Isa dami. Hindi, alam mo, yung mga hidden supporters, marami naman. Oo. Ako number 1 ko, si Richard Gomez. Number 2 ko, si Drixie Cardema. Number 3 ko, Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta kasi, parang alam ko naman kasing breath of fresh air siya. I'm just waiting for him to come through. Ganon. At in which nangyari naman kasi talaga nung deliberation ng budget ni Inday. So, kaya nilagay ko siya sa number 3. Number 1 ko si Goma kasi sinunod-sunod ni Goma yung kumbaga meron siyang several moments para mag-shine ganon. At I mean, convenient na kasi kay Goma kasi na siya
nasa admin aligned na siya eh. Convenient sa kanya kung magstay na lang siya na nandun sila at hindi niya na ilalabas yung non-negotiables niya, which is drugs, 'di ba? But he did it anyway. Tapos bonus pa na hinomran niya si Eric Sylvester, 'di ba? Ayun. Hinomran niya si Eric Sylvester. So It's kaya also related to drugs, ha? Yung amendment of Republic Act 9561 ba yun? Or 9165 ba yun? yes. Na walang alam pala itong si Eric Sylvester na Oo. tapos na pala doon sa committee level. Correct. Oo. Grabe yan, ano? Parang nakakatakot na kaya mong maging ganyan tapos nakaupo ka sa gobyerno. Oo. How can you trust them, di ba? Yun na nga. Yun na nga. Nalaglag yung ano ko. Oo. Ayan. Nalaglag yung isa kong earring. Ayan. Anyway, ayan. Okay? Okay daw, Mami, ibig sabihin daw mahirap daw lumaban ngayon. Actually, mahirap pong manindigan, lalo na kung alam mo alam mo na, di ba? Kapag gusto mo ng safe ka, tapos meron ka pang extrang madudukot, kapi ka sa admin. Ganoon lang kasimple, iba doon Pero yung buhay dapat mo. ganun ang tumatakbo Unless- eh. You're ready. Oo, di ba? Unless talaga may prinsipyo kang tao na talagang gusto mong manindigan sa kung ano yung tama. Mahirap po, talagang konti yung mga yan. Kaya dapat natin tulungan just in case tumakbo sila. Totoo. Ayun. Anyway, ang tawag dito, I think okay na tayo sa ano, no? Na-cover na natin lahat ng dapat ma-cover. Ayan. At mag-5 oras na tong live, kaya tatapusin na natin ito. 5 oras na pala tayo. Oo, naka5 oras na tayo. Tapusin na natin ito. Ayan. At maraming salamat sa mga guests natin today. Yung mga dumalaw at yung mga dumaan, yung mga nakipagtsikahan. Maraming salamat sa inyo lahat. Kuyang Ibi, thank you very much ha. Mami Laika, kay Rin, kay Tio, kay Beb na dumaan at kay Ate Cathy, thank you very much sa pakikipagdaldalan. At alam ko nagsi-skincare ka na dyan. I know, right? Oo. Closing remarks. Sige, closing remarks na tayo. Ang tawag dito yung what's gonna happen in 2025. Ayan. Sino mauna? Yung malayo. Sige. Nakikita ko ng marami ng dala, kumbaga nabibitak-bitak na, nagkakabitak-bitak na. So eventually papunta na rin tayo diyan siguro bago mag 2028. O magiging hindi na yung sinasabi kanina na konti lang yung mahirap kalaban kasi konti lang yung naninindigan. By 2028 makita mo may hati na yan. So tuloy-tuloy lang natin sa darating na election kung sino man po iangat ng admin, huwag natin suportahan please. Kasi kung hindi walang balance of power, pwede tayong kung anong gusto nilang gawin, pwede nilang gawin sa atin. So, pumili tayo ng hindi nila kaalyado para at least merong balance ng power sa gobyerno. Yun. Correct. Oo. Ako naman, this year 2025 will be a steep, no? Parang medyo mahaba pang laban to, no? We have the upcoming legislative inquiry daw tungkol sa fake news concerning the bloggers. Sagot na kita, Kuyang. Dito ka na sa amin. Kami dalawa nito. Kayong dalawa ni Sir Jun Abines. Oo. Pwede naman kay Miss Cathy kung may space doon. Dito may mga aso. Maraming kondo yan si Ate Cathy. Pwede kami doon. Magaling kami tumahol, kami ni Jun Abines. Tapos we're still waiting for the INC rally on January 13. Talaga yung mangyayari. Tuloy na yun. Tuloy na yun. So after doon, ano nga ba mangyayari? We still have the impeachment of DP Inday na dapat natin ding bantayan. So it's going to be, and then we have the elections coming up in May, no? At magkakampanya na in February, no? So kumbaga we have our hands full, no? Tayo mga double agent dito, Joey, no? Kaya wag tayong magpa-distract kasi ang daming mangyayari eh. Ang daming mangyayari. And dapat focus tayo dun sa, sabi ko nga, if you really want something to happen, ang goal is we really need to find consensus. So kaya dapat itong rally ng INC, dapat lumabas tayo, suportahan natin 'yon. Lumabas tayo, suportahan natin 'yon. Now, if we can demonstrate to the men in uniform that we have built a consensus, the men in uniform can decide. It's easier for them to decide to protect the people. And these are constitutional, These are constitutional.
I mean, wala tayong hindi ka nag-i-incite ng sedition or whatsoever kasi the voice of the people is the voice of God. So ngayon, kapag napakita natin at na-demonstrate natin that we have already built consensus by undoubtedly showing na nagkakaisa tayo sa lansangan, 'di ba? The men in uniform has no choice but to follow the Constitution, and that is to protect the people in the lansangan. And the Supreme Court has already spoken dun sa kaso ni former President Erap Estrada. And it has been reinforced time and again na it was within the bounds of the Constitution what they did. So, kung may mangyari man ganon, mahihalin tulad natin sa nangyari dun kay Erap, hindi yun unconstitutional, no? It's within our right, no? As the true sovereign tayong mga tao. Pero, yun na nga, absent that compelling numbers na maging confident yung ating men in uniform to step up their game, ang gagawin natin talaga is to be na magmatsyag tayo talaga. We have to be issue driven, not personality driven. We have to be issue driven, and we have to contextualize every issue kung ano ba talaga ang nangyayari nito at sino yung mga nasa likod na mga issue na yan, no? So, lang, and I suppose Joey, Laika, Miss Cathy, and the rest of the Duterte supporters na nagbablog at nagpo-post will continue to do what we are currently doing, even with the impending threats, no, of this investigation. So, tuloy na. Soldier on. Ayan. True. Ayan. Ate Cathy, ayan, last word. Yeah, my last word will be remain focused on the main goal. Huwag kayong magpa-distract kung kani-kanino. Right now, ang importante is iisa ang ipaglalaban. Huwag niyong tirahin yung kapwa nyo kakampi sa isang labang pinaglalaban. Then, kasi kapag merong ganyan na umaatake sa supposedly supporters ng Duterte, na iisa yung pinaglalaban, it's diniderail kayo, ina-out of focus kayo, tinatanggal talaga, iniinis kayo, and knowing that everybody is very strong on their kanilang layunin, may tendency na maging emotional, may tendency lumaban or pumatol, wag. Kasi, the more na nagkakagulo, ang sino ba magbe-benefit yung kabila. Yun lang, focus lang doon. Yung personal na gulo at away, after na. Then, we need new leaders right now. Tanggalin na natin yung mga leader na walang paninindigan at prinsipyo, yung mga leader na, yun nga, yung dating sumusuporta sa mga Dutertes biglang bumaliktad. Huwag niyo iboto yun. Walang prinsipyo yun. Mas importante sa kanila yung posisyon nila kesa sa mamamayang Pilipino at dun sa tama. Yun, magandang gabi and Happy New Year. Correct. Ayan. Thank you, Ate Cathy. Ayun, magpahinga tayo. Tama si Kuya Ibi, no? Ang dami nating gagawin ngayong taon na to. Ang dami nating kailangan bantayan. So, kailangan rejuvenated tayo. Kailangan meron tayong lakas, maging healthy. Ayan. And, there are so many things to do. I think unahin natin i-educate yung mga kasama natin sa bahay. Kung ano talaga yung issues. So, ayun, no? Kaysa unahin yung mga yung intriga sa mga iba't ibang mga vloggers, ganyan. Kaysa i-prioritize niyo yung mga ganyang issue, balik na tayo dun sa totoong laban. Yung totoong laban is we need to find consensus. We need to build consensus. We need to be the undoubted majority. And in order to do that, we have to educate yung mga tao nakapaligid sa atin. 'Di ba? We have to do that. Ayun. So January 13, I think INC is going to launch a massive peace rally. And the peace rally calls for BBM to stand by its position not to impeach Inday Sara, and probably not for BBM to use all his means to stop the impeachment of Inday Sara. Because that will, that kind of position would bring stability. Kasi pagka natuloy na i-impeach nila si Inday Sara, what's gonna happen to our country? Magkakagulo talaga. And I think yun yung thrust ng rally ng INC. I am supporting that because I would like a stable country. And if upon doing that at hindi magpapapigil ang Congress do sa gusto nilang gawin, well, who knows? Ayun. Who knows kung ano nangyari. Ayun. Yung magsipaglabasan niyo yung ating mga makikisig at mga kayo mangging kaligatan.
Ayun. Baka yung kaibigan kong butike na naka-urban camouflage, baka huhubad na yun. Din. Correct. Ah, Ayun. okay. Anyway, siya, iwanan na natin ang mga intriga sa 2024 at sa 2025 ay pag-usapan natin ang mga totoong issue na nakakaapekto sa ating bayan. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Good evening. Thank you very much, Kuya Bibi, Ma'am Nay, Ate Cathy. Good Ayan. night. Good morning. Bye, Good Joey. night, Bibi. Good night, Mother Bye, Life. Miss Kat. Bye, Kuya Evie. God bless.